Ako si Luna. Halos ilang buwan na din nang mawala ang kapatid ko. Puno ng takot, pangamba at pagtataka ang isip ko. Hindi ko mawari ang nararamdaman ko sa kanyang biglaang pagkawala. Hindi masyado intindihin yung ate mo. Patuloy ko naaalala ang mga panahong masaya kami. Naglalaro at nagkukulitan bago nangyari ang isang aksidente. Ito tayo! Ito tayo sa kanila ng tulay. Kay ganda ng buwan. Totoo nga, Luna. Kay ganda nga ng buwan. Luna! Ate! Luna! Ate! Kasabay ng kanyang pagkawala ay ang simula ng pagsulpot ng mga boses na nadidinig ko. Hindi ko sila maintindihan. Anong pakay nila sa akin? Bakit ito nangyayari? Wala na nga ba ako sa aking tamang pag-iisip? Tama na. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Luna? Luna? Luna! Luna! Nandito yung kaibigan mo! Tara dito, Maria. Pasok ka. Uy, kayong dalawa maiiwan ko muna kayo. Naghanda ako ng pagkain doon sa kusina at ako'y may pupuntahan. Sige po, tita. Thank you po. Iingat kayo, Okay. Luna, kung kanilang din ako nagtanong, hinahanap kita kanina pa. Nabalitaan ko, nawawala daw si Liwayway. Yaan mo balang araw, makikita mo rin siya ulit. Kung gusto mong makita ang kapatid mo, patayin mo siya. Patayin mo siya! Luna! Tumigil na kayo! Itigil niyo na! Isa ka pa! Kailangan ko mamatay! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Luna! Ano na sa likod mo? Luna! Hoy, bata, ba't nandito ka pa? Gawin na naman siguro ng ate mo, no? Lumayas na siguro. Yan kasi pala yung pinapabura ng nanay mo. Tara na nga, mahawa pa tayo sa mga kamalasang pamilyang yan. Baliw ka na!
Unti-unti na ako nasasanay. Bagamat mag-isa ako, hindi naman ako iniwan ng mga tinig na nadirinig ko. Umalis na si Itay. Kasunod noon ay nilayasan na ako ni Inay. Hindi ko na din maintindihan ang sarili ko. Sino ba ang gumagawa sa akin ito? Sino ba ang nasa likod ng mga boses na ito? Gawa-gawa lamang ba ito ng utak ko? Pero hindi tulad nung una ay hindi ko na iniinda ang mga boses. Halos nakakasundo ko na nga sila eh. Napatay ko ang kaisa-isa kong kaibigan. Ngunit tila bakit hindi ako nakadarama ng takot o kahit konsensya man lang. Tuluyan na nga ba ako nilamon ng puot? Paulit-ulit ang mga boses, hindi ko man lang magawang marindi. Mag-usap na tayo. Itanggos mo ako! Ano ba? Itangan mo ako! Mag-usap tayo. Ano ba yung nangyayari sa'yo? Sabi ko layuan mo ako! Kailangan kita. Ayan! Sa wakas! Nagawa mo na ang gusto ko! Napatay mo na sila lahat! Sa wakas may nagawa ka na ding tama! Hindi! Hindi maaari! Hindi! Ano hindi? Hindi maaari! Tumahimik ka! Hindi ako nawala, Luna. Hindi mo man ako nakikita. Pero ikaw, kitang-kita kita. Naaalala mo pa ba ang gabing malunod ako, Luna? Huli na ang lahat ng tinulungan mo ako. Nay, tayo dyan na yung albularyo. Ay, nakakaw. Dahil sa gabi na yon, naging malubha ang sakit ko. Tumawag man kayo ng kahit anong albularyo, manggagamot, kahit sino sa kanila, hindi nila kayang gamutin ang naging sakit ko. Lubha na ang sakit ng iyong anak. Mayroong tubig sa kanyang baga. Kailangan niyo na siyang dalhin sa Maynila ngayon din. Hindi nila kayang ibalik ang buhay ko sa dati. Naaalala mo rin ba, Luna, na kahit na ganun na ang kalagayan ko, pag-aaral mo pa rin ang pinili nila Inay at Itay. Titignan ko ng aming tayo. Kahit na kailangan na magpunta ng Manila para ipaggamot ako, ikaw pa rin ang pinili nila. Ikaw na lang palagi. Ikaw na lang palagi. Okay ka lang ba? Gusto mo bang makaganti? Kunin mo tong libro.
Sa pagsapit ng alas 12 ng kabilugan ng buwan, kailangan mapatay mo na lahat ng nandyan. Buong buhay ko, ikaw na lang palagi! Ikaw na una palagi! Hindi ka tumupad sa usapan.